Hi guys, narito ang ika-35 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ang huling demon spirit na unrefined ko ay isang may pangil na panda na may gulat na mukha ng ating bida. Okay lang, sige, hindi ito problema para sa akin. Ito naman ay isang god-level growth demon spirit. Kahit na ito ay isang medyo mahina na demonyo, nakaligtas ito sa pagsasama hanggang sa huling yugto. Walang pagbabago rin sa hitsura nito, ibig sabihin din ito na ito ang pinakamalakas nitong anyo. Sobrang interesado ako dito, itigil ko na lang ang proseso ng pag-refine dito. Kailangan kong maglaan ng oras at tumingin sa paglilinis. Ang may pangil na panda ay masyadong mahina. Hindi ko pa naunawaan ang espesyalidad nito. Pero nararamdaman ko ang dalawang magkaibang enerhiya na nagtutulungan sa demon spirit na ito, palakihin ang demon spirit na ito. Biglang nagmulat ang panda at tinignan ng ating bida na parang nakangiti ito. At nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Ang demon spirit na ito ay kakaiba, buhay ito. Mukhang nakagawa ako ng isang kahangahangang bagay. Hinampas ng ating bida ang kanyang kamay. Simula sa araw na ito, ikaw na ang aking pangalawang demon spirit. Ang soul realm ay mabilis na lumalawak. Ito ba ang epekto ng Heavenly God Technique? Nakalipas ang isang oras, ang batang ito ay nagtatago sa iyong silid sa loob ng 2 araw at hindi lumalabas. Ngayon, saan ka pupunta at nagmamadali kang umalis, sabi ng kanyang nanay. Pupunta lang ako sa likod ng mundo para magsanay sa baykaway nito. Sa tuwing ang Heavenly God Technique ay nagsasama sa ibang demon spirit, ito ay magiging mas malakas ng tuloy-tuloy habang nakangiti ang ating bida. Ngayon ay isang 2-star silver rank na ako. Panahon na para subukan ang kapangyarihan ng may pangil na panda. Ipinakita ang kabundukan na kanyang pinuntahan. At huminto na siya sa pagtakbo. Siguro okay na dito sa lugar na ito. Nag-ipon na ng soul force ang ating bida. At tinawag ng ating bida may pangil na panda. At boom, lumabas sa likod niya ang higanteng panda. Ipinakita ang mabalahibong braso. At ang ulo nito na may buhok na orange. At ayan na ang full transformation, ikaw ba yan, bossing? At napaisip ng saglit ang ating bida, ang katawan ay hindi mukhang perpekto. Lumingon-lingon siya pakanan. At pakaliwa may nakita siyang puno. Mukhang matigas tong punong ito, perpektong pagpraktisa ng skill ng panda na ito. Aatake ng ating bida sa puno. At bumlipad ang kawawang puno na pagdiskitahan pa. Napaklakas ng lakas naman ang nagawa kong atake. Pati pinakita ang lumipad na puno. Bronze rank lang ito at ganito na agad kalakas. Pumikit ang ating bida at pinakiramdaman ang sarili, teka lang, parang meron pa itong natatagong skills. Eto na, alam ko na, subukan natin. Gravity field at boom na compress ang lupa sa ginawa niyang skill. Napakabihirang kakayahan sa pakikipaglaban nito. Makontrol nito ang gravity sa 5 metrong layo. Ito ay tiyak na mahirap na depensahan sa oras ng labanan. Pinagdikit ng ating bida ang palad at sinabing meron pa itong ikatlong skill, sige at subukan natin. Ipinakita na parang meron lalabas sa kanyang bunganga. At boom, ipinakita ang napakaangas na pag-atake. Sa kanyang pag-atake ay merong 2 kulay ito na nag-iikutan, puti at itim. At dahan-dahan ang 2 kulay na nagdikit. Ipinakita ang ating bida na napagod sa ginawa nito. Napatikip siya sa kanyang mga mata dahil sa lakas ng pagsabog ng nagawa ng kanyang pag-atake. Ipinakita ang pagsabog sa malayuan at makikita ang lawak nito. Gumawa ito ng malakas na hangin para gumalaw ang mga puno. At may 2 nakaramdam nito sa malapit. At napansin ito ng lalaki. At hinahanap niya kung saan. At ang isa naman ay naging seryoso ang mukha. Nalaman nila ang location at mabilis silang pumunta. Makikita ang ating bida na nakatayo lang na parang natigilan. Nakita niya ang ginawa niyang pag-atake, kung gaano ito kalakas. Ang laki ng butas sa lupa na parang may matinding naglaban dito.
Ang ganitong uri ng kakayahan sa pakikipaglaban ay parang energy bomb. Nakita ko na ito dati pero ang may pangil na panda ay nakakagawa ng dalawang itim at puting bola. Tatawagan natin itong yin-yang bomb. Napakaganda ng kapangyarihan hehe. Malamang na magagamit ko ito ng 5 beses gamit ang isang Energy Z body. Sa pamamagitan ng paggamit ng Soul Force at pagsasanay ng may pangil na panda kasabay ng aking level, maaari akong maging mas malakas. Ipinakita sa malayo ang ating bida habang ito'y nakatalikod. May napansin ito na kakaiba sa kanyang likuran. Tumalon ang dalawang lalaki sa kanyang likuran bandang taas. Pagbaba ng dalawa ay nakailag ang ating bida sa ginawa nito. Nakailag ang ating bida sa kabila at nahawakan ng isa sa paa gamit ang may pangil na panda. Saan ka nang galing panda? Ikaw naglakas loob kang maging bastos sa loob ng teritoryo ng Heavenly Marks family pa ang trip mo. Nagsisimula na mag-transform ang isang lalaki. Hoy ikaw saglit lang, teka lang ang sabi ng ating bida. At pinakita ang transformation ng isang lalaki. Napakaangas. Tumalon ang lalaki at papasugod sa ating bida. Pero nasangga ulit ito ng ating bida gamit ang kanyang food panda. Pagsangga niya ng kabila ay sinabayan pa ito ng kabilang kamay ng lalaki. Nagugulat ang ating bida sa lakas ng kanyang food panda. Nasusugod din ang lalaking nakaitim sa kanyang likuran. At sisipa ang ating bida patalikod. Pinagsabay niya ang pagtagdal ng kamay ng lalaki sa unahan at ang pagsipa patalikod. Tinamaan pala ng solid yung lalaking nakaitim sa likod at lumipad ito ng malayo. Nagulat ang ating bida dahil nagkataon lang. Kalma lang kayo, ako ito. Natigilan ang lalaki sa sinabi ng ating bida. Sabay itinuro niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang maliit na kuko hehe. At sumugod na naman ang lalaki sa ating bida. Ikwento mo sa ulo mo, sabi ng lalaki. Biglang ginamit ng ating bida ang napakaangas na skill gravity field. Habang nakataas ang dalawang kamay ng ating bida ay napaluhod ang lalaki sa skill na ginamit ng ating bida. Kakaiba ang lakas na nasabay hawak sa ulo ng lalaking nakaitim. Buwisit, sige tikman mo ito. Sumigaw ang lalaking nakaitim habang papasugod. Makikitang papalapit ng pagpalipat ang lalaki sa ating bida. At paglapit ng lalaki sa ating bida, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lakas. Nang inag ang kanyang buong kalamnan sa naramdaman niya. Anong klaseng halimaw ka, ang sabi ng lalaking nakaitim habang bumagsak ito sa lupa at di makagalaw. Ang sabi naman ng isa habang nahihirapan, ano ba ang gusto mo dito? Saglit lang, makinig ka. At nag-human form na ang ating bida. Sinabi ko na sa inyo na ako ito, at yung lalaki na nakaitim ay nagulat sa kanyang nakita. Yung nakaitim na lalaki ay mabilis na pumunta sa harapan ng ating bida at binanggit ang pangalan ni Eli. Tumingin siya sa nagawang damage ng ating bida sa lupa. At ibinalik niya ang tingin sa ating bida na may pagtataka. Ipinakita ang nagtumbahang mga puno at nagtanong ang lalaki na ginawa mo ba ang lahat ng ito? Nakapamewang sino lang ba ang tao dito? Ako ay nagsasanay dito hanggang sa dumating kayo at inatake ako ng walang dahilan. At natigilan ang lalaking mahaba ang buhok. Nag-ayos na ng damit ang ating bida. Okay, sige, oras na para umuwi, dyan na kayo. At tumakbo na ang ating bida papauwi ng bahay. Biglang nagsalita ang lalaki na mahaba ang buhok. Sandali lang. Humarap ang ating bida, ano iyon? Pasensya ka na hindi ka namin nakilala. Habang nakangiti ang ating bida, okay lang, kasalanan ko rin naman, hindi ako nagpaalam. Mag-training. Hindi ko napigilan ang mga suntok ko sabay tingin sa lalaking nakaitim. Nagpaumanhin ako sa ibang dahilan. Narinig ko kung paano mo tinutulungan ang pamilya natin itong mga nakaraang araw. Tinrato ka namin ng masama, pinagsisisihan ko na ngayon. Sa lahat ng nagawa namin. Biglang yumuko ang lalaking mahaba ang buhok, pasensya na. At nang nakita ng mahaba ang buhok na hindi yumuko ang lalaking nakaitim, chinop ang ulo nito, aray naman. Pasensya na ulit nili at sabay nang yumuko ang dalawa. Nabigla ang ating bida, ha? At napatawa ang ating bida sa saya, walang problema, pinayon.
Ang dalawang kapatid na ito ay nang-aasar sa akin noong bata pa ako, pero, hindi naman sila masamang tao, malaki ang naitulong nila sa protekta sa pamilya sa nakaraang buhay ko. Kalimutan na natin ang nakaraan. Lahat tayo ay Heavenly Marks family, hindi tayo dapat magkahiwalay. Kung kukunin mo ang mga pil na ibinigay ko sa pamilya, tataas ng husto ang iyong kapangyarihan. Sama-sama tayo magbabalakas para sa katayuan ng ating pamilya. Bukod sa mga pil, magbibigay ako ng ilang mga teknik sa pagsasanay sa patriarka. Para matutunan ng lahat, narito kunin mo ang ilang pil bilang regalo mula sa akin. Magsanay kayo ng mabuti. Inabot ng ating bita sa lalaking mahaba ang buhok ang lagayan ng pil. Sige Nieli, salamat sa mga ito, aalis na kami. Dumating na ang hapon sa tahanan ng Heavenly Marks family. Tinawag ng ating bida ang patriarch. Pwede na po ba tayong pumunta sa family treasury? Nag-isip ang patriarch. Medyo busy ako ngayong araw sa pag-asikaso ng mga bagay-bagay sa ating pamilya. Bukas na lang kita ay pupunta roon. Maupo po kayo para makapag-usap tayo. Ano po ang pag-uusapan natin ngayong araw? Ito ay tungkol sa Genius Class Tournament. Ang Genius Tournament ay pinamamahalaan ng Sacred Pamilya. Inaanyayahan nila ang hindi bababa sa 1/3 ng mga pangunahing pamilya. Ang layunin nito ay subukan ang mga kasanayan ng mga kabataan. Pero ang pamilya natin ay mahina. Ilang practitioner lang ang meron tayo ngayon. Masama rin ang relasyon natin sa Sacred Pamilya. Pero nakatanggap lang ako ng imbitasyon mula sa Sacred Pamilya. Ako ang may kasalanan kung bakit ganito sila sa atin. Ang panukala nila ay medyo kaina-hinala sa akin. Ano sa tingin mo? Dapat nating tanggapin ang panukala nila. Maaari tayong umasa sa Alchemists Association kung sakaling may problema. Biglang ngumiti ang ating bida. Oh, naniniwala akong ikaw lang ang makakakumbinsi sa Alchemists Association na tulungan tayo doon. Kaya mangyaring sumulat ng liham kay Director Yang. Ako na pong bahala dyan, Patriarch. 3 tao ang ipapadala natin. Ikaw ay silver rank na ngayon. Pupunta ka ba, tanong ng Patriarch? Walang problema, matagal na akong naghihintay para dito habang nakangiti. Okay, kung ganun hihilingin ko rin kay Xiaofeng at Niyu na sumama din. Sila ay silver rank na 2 bituin, tama ba, tanong na ating bida? Ibibigay ko sa kanila ang mga God-level silver rank demonic spirits. Ang mga silver rank demon spirits ba iyon ang mga hiniling mong kunin para sa'yo? Oo, medyo malakas sila na silver ranks. Dapat tayong maganda na sa darating na tournament. Biglang naging seryoso ang mukha ng Patriarch. Ang tournament ay sa loob ng kalahating buwan, gamitin ang panahong ito para magsanay. Nag-aalala ako na baka gamitin nila ang mga maduming trick sa kompetisyon na ito. Huwag kang mag-alala, Patriarka. Ako nang bahala, sabi ng ating bida. At ako naman tayo sa Sacred Family, ipinakita si Elder Shen Ming. O, nandito ka na pala. Ito pala ay si Young Master Shen Fei, tinawag nito si Elder Shen Ming. Shen Ming, Shen Xiao, mangyaring pumasok sa silid. May nagsasalita sa likuran. Ang Young Master ay mula sa pangunahing branch, pero ang kanyang mga talento ay hindi maihahambing sa mga kay Shen Ming at Shen Xiao. Malamang gusto lang niyang magpakitang gilas. At ipinakita ang 2 lalaki, si Shen Ming 20 taong gulang silver rank 5 star, Shen Xiao 23 taong gulang gold rank 1 star. Elder Shen Ming, yumuko ang 2 sa pagbati. Elder, talaga bang tinanggap na ng Heavenly Marks family ang ating imbitasyon sa tournament, ang sabi ni Shen Fei. Oo, nagpadala na sila ng kanilang pagsang-ayon sa ating imbitasyon. Ay oo nga pala, si Nieli ay kasama rin doon. Biglang naging seryoso ang mukha ni Shen Fei. Dumating na ang umaga at ipinakita ang palasyo ng Heavenly Mark family. Ipinakita ang 2 malaking statue. Sabay na naglalakad ang Patriarch at ang ating bida na may pupuntahan ito. Ipinakita ang family treasury ng Heavenly Marks family. May nakasabit na isang treasure sa dingding. At karamihan dito ay wala ng laman na nakasabit.
Ito ang treasure ng Heavenly Marks family ang sabi ng patriarch. At napalingan ng ating bida. Meron siyang dismayadong mukha sa kanyang nakita. Itinuro ng dalawang kamay ng ating bida ang mga sub-item masasabi bang treasure ng pamilya iyan walang mga laman. Nagsalita ang ating bida sa likuran ng patriarch may mga kinuha ka ba dito na may pagtatanong na mukha. Biglang talikod ng tingin ng patriarch paano ko naman magagawa sa pamilya natin ang ganun bagay. Ang mga item dito ay nakarehistro kailangan mo muna ng approval ng ilang elder para kumuha ng item dito pagpapaliwanag ng patriarch. Biglang nalungkot ang mukha ng patriarch pero nitong mga nakaraang taon ang pamilya natin ay humarap sa matinding kakulangan sa budget para makasurvey ba ang family kaya ang ibang mga treasure item natin ay naibenta. Habang nakikinig ang ating bida sa patriarch, lumingon ulit ito sa lagayan ng mga treasure na walang laman. Sa kasamaang palad ang mga treasure natin ay naibenta lang sa market value. Pero meron pa rin ditong mga item na hindi namin alam gamitin ang sabi ng patriarch. May dad ang pagmumukha ng ating bida sinasabi niyo po bang hindi niyo binenta dahil walang gustong bumili. Tumayo ng matuwid ang patriarch at napaubos sa sinabi ng ating bida. Meron pa tayo ditong 100 item na nagmula pa sa ating mga ninuno na nanggaling pa sa Snowwind Empire sabi ng patriarch. Ang mga item na ito ay may mga magandang kasaysayan at sila ay mga tunay na treasure. Sa katunayan niya naputol ang pagsasalita ng patriarch at napalingon sa ating bida. Namangha ang ating bida sa kanyang nakitang item. Grabe merong napakagandang item dito. Kahit hindi ko alam gamitin ang iba sa kanila. May nakitang item ang ating bida. Ang mga ito ay, ipinakita ang dalawang kulay itim na knuckle. May itinuro ang ating bida patriarch gusto ko ang item na iyon. Yung mga knuckle. Okay sige kung gusto mo. Biglang tumalon ang patriarch. Wow ang bilis naman. Nakuha na ng patriarch ang mga knuckle eto na ang gusto mo. Itong mga itong gusto mo tanong ng patriarch. Oo naman. Ang mga knuckle na ito ay sobrang lamana. Ibinento ko sana ang mga ito pero mukhang luma na, nagulat ang ating bida. Sa isip ng ating bida na may mukhang ewan na naman iyon ay isang soul weapon isang obra maestra ng isang spiritualist mula sa huling panahon ng Snowwind Empire. Ang sandatang ito ay maaaring gamitin ng isang tao lamang. Pagkatapos mamatay ang may-ari nito nawawala ang sandata para makahanap ng isang pares nito dito. Lumingon ang ating bida sa kabilang gilid at may nakita na naman ito. Habang nakangiti kinuha niyo ito. Habang tinitignan ng ating bida. Ang sabi ng patriarch wala akong alam kung para saan ang blueprint na iyan. Sa kasamaang palad wala pang sinumang marunong bumasa ng inscription scroll na ito at intindihin ang laman nito kung para saan ba ito. Ipinakita ang laman ng scroll inscription. Sa design nito parang ito ay para sa paglipad na kagamitan. At tiningnan pa ng mabuti ng ating bida ang blueprint na ito ay natigilan ng sandali ang dalawa. Maaaring nanggaling ito sa panahon ng Sacred Family. Ito ay masterpiece mula sa Dark Alchemist Master. Isang soul puppet para makagawa ng isa kailangan nilang ilagay ang kaluluwa ng isang patay na espesyalista sa loob pagkatapos ay gumamit ng mga inscription para kontrolin ang soul puppet na gagana para sa kanila. Ang teknik nito ay pinagbabawal noon sa isip ng ating bida habang tumutulang pawis. Hindi ko alam kung kaya kong magsil ng kaluluwa ng isang tao. Pero itatago ko ito para pag-aralan dahil kakaiba ang isang ito. Patriarch kukunin ko ang isang ito. Gusto mo yung isang iyan para sa naman yan. Hindi ko rin alam At naglakad na ulit ang ating bida. Meron na naman siyang nakitang isang item. Ito ay itim na hikaw. Pinagmamastan mabuti ito ng ating bida. Gusto ko rin ng isang tasabay kuha sa item. Makukuha mo ang ibang mga item pero huwag ang perlas na ito ang sabi ng patriarch. At napalingan ang ating bida sa patriarch. Hindi dahil sa presyo nito ang sabi ng patriarch. Ang perlas na ito ay iniwan ng first generation family patriarch.
Ito ay mahalaga sa ating pamilya kaya kailangan natin itong ingatan. Hindi ba isa rin naman ako sa Heavenly Mark family kaya walang kaso kung gagamitin ko ito. Patriarch, ibigay mo na sa akin pangako pag-iingatan ko ito. Patriarch, may inabot na special ring ang ating bida, nandito ang 200 million coin, gamitin mo ito para bilhin lahat ng treasure ng ating pamilya. Kung hindi baka mawalan na ng treasure ang ating pamilya. Napatingin ang Patriarch sa inabot ng ating bida, wow, 200 million. At tinitignan niya itong mabuti. Ang Patriarch ay tumingin ulit sa perlas. Sige, kunin mo na yan sa bahay Haji sa ating bida. Maraming salamat Patriarch, ngayon patas na tayo. Tara, umalis na tayo, sabay ang malaking ngiti ng ating bida. Hahaha, malaki ang naitulong mo sa ating pamilya. Sige, okay na, sabay ngiti rin ng Patriarch. Ipinakita ang maaliwalas na umaga. Ipinakita ang dalawang knuckle habang nakatutok ang dalawang kamay ng ating bida. Habang nakadutok ang dalawang kamay ng ating bida, may ginagawa ito. Lumutang at lumiwanag ang dalawang knuckle sa kinalalagyan nito. Nilagyan ng soul force ng ating bida ang dalawang knuckle at lumutang ito ng napakataas. Ipinakita ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng soul force ng ating bida sa dalawang knuckle. Ang dalawang knuckle ay dahan-daang naglalaho. Ipinakita ang dalawang knuckle habang dahan-daang nawawala ito. Ipinakitang nawala na ang dalawang knuckle. At ang aura nito ay pumunta sa ating bida. Inaabsorb ng ating bidang aura ng dalawang knuckle. Ngayon tapos na yung pag-absorb ng ating bida. Habang nakangiti ngayon sa akin na kayong dalawa. Ang kapangyarihan ng soul weapon sumanib na sa aking katawan at lakas. Karaniwan talaga na mas mataas sila ng isang level sa gumagamit sa kanila, ngayon silver rank na ako. Nilabas ng ating bida ang dalawang knuckle gamit ang soul force. Sa madaling salita, ang knuckle na ito na kagamitan ay isang gold rank. Nagpapasalamat ako dahil ako ang unang nakakita ng item na ito. Sinubukan ng ating bida ang kanyang bagong kagamitan. Ipinakita ang maaliwalas na kalangitan. Ganon din ang mga bahay. Sigurado ka ba sa mga bagay na iyan? Ang Celestial Sacred Border. Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon? Ipinakita si Xiao Ninger. Nagtanong si Ninger, Vice Principal, hindi ba ako qualified na makapasok sa Sacred Celestial Border? Sigurado naman akong ang iyong talento ay sapat na. Kung ganun, hayaan niyo na po akong pumasok sa Celestial Sacred Border. Uulitin ko ulit ito ng isang beses, ang Sacred Celestial Border ay pwedeng ma-damage ang iyong soul realm. Teka lang, alam ba ng ama mo ang tungkol dito? Tanong ng Vice Principal. Oo naman, sa tingin ko na nag-aalangan, sumagot si Ninger. Natigilan ang Vice Principal saglit. Sumunod ka sa akin, sabi ng Vice Principal. Sige po, gusto mong maging mas malakas? Oo. Pagkatapos nun, mas malakas pa. At pagkatapos ay mas malakas pa. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.